Sa isang malawak at luntiang bukirin na puno ng puno at damuhan, may nakatirang isang munting daga na ang pangalan ay Dodi. Maliit man siya, kilala siya bilang masipag at mabilis kumilos. Araw-araw, naglalakad si Dodi sa bukid upang maghanap ng pagkain. Ngunit, may isa siyang ugali na hindi maganda. Ayaw niyang magbahagi ng kanyang natitipon. Mas mabuti ng marami ang akin kaysa kulang, madalas niyang sabihin sa sarili. Isang umaga, habang naglalakad siya malapit sa kamalig, nakakita siya ng isang supot na puno ng mga butil ng palay. Kumikinang ang mga ito sa sikat ng araw. Masaya at tuwang-tuwa si Dodi. "Napakaswerte ko ngayon," sabi niya. Mabilis niyang dinala ang supot papunta sa kanyang lungga at tinago ito sa isang sulok. Kinagabihan, dumaan sina Pipe ang ibon, Lala ang palaka, at Kiko ang kuneho. Nag-anyaya silang magsalo-salo ng pagkain, ngunit tumanggi si Dodi. "May gagawin pa ako," palusot niya, kahit marami naman siyang pagkain. Makalipas ang ilang araw, dumating ang malakas na ulan at hangin. Bumaha sa bukirin at napuno ng tubig ang lungga ni Dodi. Isa-isang inanod ang kanyang mga naipong butil. Nang tumila ang ulan, wala nang natira kundi basang lupa. Umupo si Dodi sa labas ng kanyang lungga at umiiyak. Gutom na gutom siya at nanghihinayang sa kanyang ginawa. Dumaan muli ang kanyang mga kaibigan. Nang makita nila si Dodi, agad silang lumapit. "Tutulungan ka namin," sabi ni Kiko. Nagbahagi sila ng kaunting pagkain at tinulungan siyang ayusin muli ang kanyang lungga. Napahiya, ngunit masaya si Dodi. "Salamat sa inyo. Natutunan ko na ang pagiging madamot ay hindi tama. Mas masarap pala ang pagkain kapag may kasalo," sabi niya ng may ngiti. Mula noon, tuwing may makikita siyang pagkain, lagi niyang inaalala ang kanyang mga kaibigan. Ang kanilang bukirin ay napuno ng tawanan, pagtutulungan, at pagkakaibigan. Aral ng kwento. Ang taong marunong magbahagi ay hindi nag-iisa at laging may kaibigan sa oras ng pangangailangan.